Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo or continue tayo sa Isa Buhay 2026. At ngayon ang re-reviewin natin it's Fruz versus Kilan. So kanina na-review natin at halos katatapos lang natin reviewin yung battle nila Slack 1 at Krega. So uploaded din sa channel natin guys. Panoorin nyo at check nyo kung pares ba tayo ng opinion sa naging battle na yon. Pero yun, katatapos lang natin at nagpahinga lang ako ng konti. Tas ngayon, proceed tayo, continue tayo sa another Isa Buhay battle, Fruz vs Kilan. At still, second sight pa rin to. At itong mga battle sa second sight 15 ay nagawan ko ng prediction video at uploaded yon sa Judge Ginan na page. So, if meron kayong time, you can check it. And lahat naman yun yung 16 battles, day 1, day 2, nandoon. Diba? Check nyo. Kung may time kayo, puntahan nyo kung may time kayo. Para malaman nyo rin yung naging prediction ko sa battle na to. So, exciting din naman. Exciting din naman na maggawa ng mga ganong klaseng reels or video sa Facebook. Kasi, syempre prediction yon, pwedeng mali, pwede kang tama, di ba? Nakaka-excite din naman. So abangan nyo yung mga reels ko sa Zoning 22. Siguro gagawin ko yun by Friday, Saturday, Sunday siguro. Abangan nyo yun. So, marami na akong gustong sabihin sa mga battles doon, kaya abangan nyo yun. So, yun, hindi na ako magbibigay ng insights sa battle na to. Parehas naman komedyante tong dalawa. Parehas may mga multis. Almost identical naman yung estilo nila. Siguro ang pinakalamang ng ni Fruz dito, syempre mas matagal na siya sa flip top. Si Kila naman halos kakapasok lang sa flip top. So, yun lang muna yung sasabihin ko. Pero, deep dive, hindi na siguro. Dito na lang sa mismong battle. Okay? So, game. Fruz vs Kilan. Game. Isa Buhay. Game. Yeah. Fruz sa kala. Kalbot, tas nakasalamin. Parang Saito na maputi lang tsaka matangkad Game. Yeah. Fruz sa kalam. High dosage, todo kong umednis. Una pa lang, I already. WON, bitch. Kung yan lang ang humahadlang. Oo, sureball petics. At sa taglay mong itsura, tsak na paslight mong hindot ka. Homo Luzonensis. Isa Ano yun? Buhay, Game. Kilan Labores, isang tolongges, may tigang na log bets. Sa turna ay kulang ang kumbiyansa kung yan lang yung dala mo para tong ng isda sa gitna ng forest. This piece of shit, walang progress. Istilong weak, wak at hopeless. Napaka-cringe na kada skin niya, sadyang rich ang bawat linya, walang wisdom ang concepts. At diba, sa hip-hop, ang flip-top ay tila nga Islam ng contest. O pues, Vince Carteran na muna kita bago ka, idyan na Mores. Chansang tinataglay niya ay nasa pinaka-lowest. Tanga, it's not the right time, parang sira na Rolex. Tangina, please lang, I don't care. Maski mas trip ka ng audience kasi nga Kilan Labores. Mukha kang wet na puwet ng kwer ng bitch ng Mayores.
Di pa tapos, bes, kay di tatagos, next time, try mo na lang. Sabi nila, nagmumulti ka din. Ano naman, tang inayang multi mo men, sa'yo na yan! Sa katulad kong multikuloso, gulpimatic to. Hampas lupa mong multi pang bobo, yung diskarte mo. Lamog, tsakang ulit bang ito? Ang iyong aabutin pangit bro, talagang mamalitin ko lang yung multi mo. Pwe! Tawagin mo akong multipatiko. Real talk, may galit siya sa langit at kay Lord. Ang lagi niyang tanong, bakit daw ganto bibig niya? Siguro yung Lord na kilala mo at Lord ni Alvin Aragon, isa. Yun ang tanging rason ba't di na to nagsisimba para tong ewan. May tsura ka naman para kang Norwegian, may pagka-okay lang. Wala tong kwenta na random caveman. Ano to, enigma? Level 1 practice? Di naman to relevant, promise. Isa lang tong peking rap artist. Kamusta naman yung mama mong may lecheng arthritis na tinatadyakan nung papa mong may elephant chassis? Hoy, gentleman nyakis, you better run fast, bitch. Pagkat sa aking veteran tactics, I already catch several bodies. Round 1 pa lang, ramdam nyo nang he's feeling anxious, Diyos ko. Lagay mo sadyang delikado, di lang to basta preparado. Disiplinadong frusto. 2 minutes. Tanggalin nyo. Okay. Lagpas ng 39 seconds. Anyway, pagsabayin natin, guys. Pagsabayin natin, medyo kailangan ko ng katapal dito para mas ma-differentiate ko yung mga rounds nila. So, ayun. Buong round 2 ni Fruz nag-multi siya doon. Yun lang. 'Di ba? Punchline, I don't think so na may effective punchline siya doon. More on selfie bars, 'di ba? Yung pagiging multikuloso daw niya, mga ganyan. So, knowing Fruz, alam ko naman na ina-expect ko naman na magiging ganito yung outcome ng battle na more on multis tas mga jokes. Pero hindi ko in-expect na na magbababad talaga siya buong round ng multis kasi si Fruz sa mga previous battles na napanood ko sa kanya, yes, andun yung multis, hindi naman nawala pero may iba na may story, may storytelling, may mga ganun Pero dito sa unang ikot, nag-focus si Fruz sa jokes sa multis So ngayon, kailangan ko ng katapat para mas maliwanagan ako dun sa unang ikot para kay Fruz. So, Kilan, pakinggan natin. Game. Tangina, yung nanay ko daw may arthritis. Nax din. Yung nanay mo nga may TV pero social, flat screen. Tanginan to, sa mga battle desidido, kalbo ang puta, mukha kang tupak na Pilipino. Saito nga Di mo ko kaya sindakin, kaya dapat alam mo, kahit may yabang pa yan may tapang naman to. Dito sa Muntinlupa, malulumpo yan, tanga, bawal manakbo. Gagawin ko sa'yo, di mo magugustuhan. Pakambyanan mo! Game! Game. Kalaban ko si Petty Wap. Ako'y sinetap, mga brad. Di pa ako marunong mag-nen, boss. Bakit kamera ang tagad? Anong pagyaya? Hindi magigets ni Arik yun. Hunter x Hunter. Nen. Chimera Ant. Hunter x Hunter. Marunong mag-nen, boss. Bakit kamera ang tagad? Anong pagyayabang mo? Mahaba rhyme scheme? Lugi ba ako dyan, Pwes kain sa akin na parang bagong ahit na pusi na kinalbo. Laka na magagawa kaya pa ito ay bumirang na takbo. Tangin na pinakitaan ng batatanga. Wala ka pa naman kahit na magtawag na santo. Magmaganto. Talaga balagbag na makakalampag. Pag ako palag to. Sa kalabasahan, tatatapakan. Tumagsampa sa pukoy ng inanto. Tagil mo ng battle, rapper, bata. Multi lang alam mo. Puking ina, sinampal. Sinampal ng ng
word slap kung tawagin, no? Tang ina ni Kilan dun. Ang angas nun, tol. Ulitin natin. Ang angas nun, tol. Pucha. Na makakalampak haba rhyme scheme. Game. Ba ako dyan, oh? So, Mas lead, kain tol. sa akin na parang bagong ahit na pusi na kinalbo. Laka na magagawa kaya pa ito ay boomerang na takbo. Tangin na pinakitaan ng batatanga. Wala ka pa naman kahit na magtawag na santo. Magmaganto. Talaga palagbag na makakalampag. Pag ako nagrap, palag to. Sa kalabasahang tatatapakan. Tumagsampa sa pukoy ng inanto. Tagal mo ng battle, rapper, battle. Multi lang alam mo. Ang ina, wasak. Tapos ikaw unbeatable. Tanga ka lang, bobo. Pagyayabang yung multi ng 9 syllables, wala namang punto. Kumbaga sa basketball, panay ka ng dribble. O gagi, walang boka. Nakita ko to kanina, gumaganto-ganto kahit walang bola. Sobrang hina mo, tangina, parang depensa lang ni Lola. Anong ginagawa? Anong ginagawa mo dito? Di ba nagbebenta ka ng droga? Tapos yung pumahan pa, di maintindihan. Minsan nakadurag. Minsan may panyo sa ganito, parang tupak. Yan na nakikita ko dyan all day. Yung gender niya sa resume, half gangster, half reggae. Pati porma mo, titira-tirahin ko. Ngayon sa akin, inabot ka. Suot na last event na 6 packet. Tangina, isa bulsa. Pero si Bruce, respetado to sa lugar nila. Kasi hindi pabaya. Isang ganto lang, susundin agad siya ng mga alalay niyang 15 pababa. Pag may pumasok sa lugar niyo, babanatan. Talagang ang tapang repa. Gangsay nila, ganto, para nagpaplangketa. At napanood ko yung music video mo. Sabi niyo, subukan bumangga sa akin ka ay babalandra. Huwag kang paharang-harang, kontrolado ko kalsada. Sabay sigaw ng, that's gangsta. Putang ina mo, gantong logo, that's gangsta. Halatang may lahing bobo ka nga. Hindi to that's gangsta, gago, rock and roll to, tanga. Anong kala mo sa linya mo na yon? Ang lupet. Alam mo ba na hip-hop at metal, pag-aawain mo ulit? Kakaiba ka din mag-isip. Hanip din po, sir. Kontrolado niya daw yung kalsada, boss. Puta, traffic enforcer. Kaya kung puro ng panlalait, umayos ka nga, bro. Tatawagin mo akong pangit, parehas lang tayo. Nung bininyagan ka, gamit sa yung tubig, krudo. Kinangina, gago. Ngayon lang ako nakakita ng binarnisang tao. Ano daw? Sa akin gago. Ngayon lang ako tubig, krudo. Kinangina, gago. Ngayon lang ako nakakita ng binarnisang tao. Binarnisang tao. Sa akin palang taob ka na, oo, matutumba na to. Itong mga bobong mukhang dudong, mga mukong tanga to. Di ka uubrano, kahit magsumbong pa na ko, kaya tawagin mo na si Elvis, magtulong tayo. Lahat ng laban mo last year, ang pangit. Tapos sinali mo ng isa buhay, tangina maling-malibos. Ang sarap mong paliguan sa katerba na pambuhos. Sa pakin at sampalin at sakalin dahil ang utos. Makapal pa yung mukha mo sa pader ng intramuros. Unang kita ko sa'yo sa personal, ako'y napadame weight. Ang pangit na itsura, parang estatwa ni Dwayne Wade. Hindi ka bagay sa main stage, galawan mo na pang play safe kasi mapabit o akapela. Di mo kaya sa Beyblade. Okay, so tang-inang yan. Kailangan pa ba natin pahabain yung yung explanation sa unang ikot? Ayun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan ko ng katapat. Kasi kung uunahin natin, bibigyan natin agad ng judgment yung round ni Fruz. Tangina, anong sasabihin ko doon? Kasi nag-focus si Fruz sa multis eh. 'Di ba? From start to middle to finish, tangina, multis yung narinig natin. Sabi ko nga sa inyo, tinatanong ko nga kayo kung meron ba kayong punchlines na narinig na naging effective, 'di ba? So tapos si Fruits hindi pa siya masyadong nagbigay ng mga comedy lines, which is ginagawa naman niya sa mga previous battle. So yun yung hinahanap ko kay Fruits eh. So kailangan ko ng katapat talaga para mas maliwanagan ako kung paano ko siya i-judge. And ayun, nakita natin, 'di ba? Overall performance, Kilan. Bigyan natin ng bigyan natin ng 9 points muna si Kilan. 9 to 7 muna in favor of Kilan. So, saan lumamang si Kilan? Pucha, marami. 'Di ba?
kung titignan natin, parehas naman sila nag-multis. Pero the difference was, si Fruz, nag-multi siya, yes. Pero yung punchline kasi medyo kumakawala nawawala or minsan hindi pa ganun ka-effective or minsan wala pa doon. Si Killian, nakita natin yung multis niya, may punchline, 'di ba? May haymaker, may sabi natin, may haymaker, wag mo na room shaker, no. May haymaker na nandoon sa multis. So the difference, the similarities, pare silang nag-multi. But the difference, mas may laman, mas may punto si Killian compare sa mga multis ni Fruz. Tsaka binreakdown din ni Killian si Fruz na ayun nga, tagal mo na sa rap battle, multi lang alam mo, 'di ba? Tapos ano yung pagmamalaki mo 9 syllable na walang punto. So binreakdown ni Killian si Fruz at some point. Diba? So para sa akin magandang atake naman yung ginawa ni Killian. Tapos yun, pinakitaan tayo ni Killian ng iba't ibang elements. Andun yung jokes, entertainment, multis, pag-breakdown sa kalaban, 'di ba? Overall kahit sa mo siya tignan, lamang si Killian. So bigyan ko muna ng 9-7 score to in favor of Killian. So ganun lang. Kitang-kita naman. Game. Talaga. Yung round mo tsaka yung baba mo magkasing haba. Tsaka tangina kamukha ko daw si Petiwap. Tangina ang bobo literal. Tangina ikaw nga kamukha mo si Marjeline Didal. Ano yun? Sino yun? O isang oli naman dyan. Yo, pinanganak siya January 3, 2000. Talagang napaka-easy hulaan. Sample? Hula ko. Sa pangit mong yan, ikay malamang hindi yumaman. So, Capricorn ka pala? Oo nga, no? Kasi anak ka ng Capricorn, ka pa. Alam nyo ba, yung mga Capricorn, pag tumatanda, dun gumagwapo at gumaganda. Patingin nga, pre. Bata pa to, ang pangit pa Gago. Rito, ang kanyang pagkabata sadyang nakakaawa. Nabuhay siya mano-mano. Wala siyang nadama na pagmamahal sa kanyang mama't papa. Ha! Kulang sa arugato. Yun ang dahilan kung ba't siya tigang. Tipong okay lang magkabuni basta sulit ang bayad. Kaya rin nga siya nasanay mangangkin ng mga bagay na di kanya, malalupin ang lakad. At nung siya'y nagbibinata, kalipin na nga ang layuning mahanap, kanyang munting pangarap, makabuntis siya kagad. Well, congrats! Nanganak na GF mong naglihi sa cookies and cream. Cute sana yung bata, yun nga lang kutis sigbin. Balita nga sa ospital nung bigla daw magkabilangan, yung kamay niya 3, tas yung paa 1 lang. At dahil bonakid ipapagatas nyo, lalaki siyang bonak. Na maya't maya may topak, malamang nga siya'y di mag-glow up. Tapos yung first word niya, kokak. Reptilian na amphibian. Yan ay sadyang Hasselpar. Zodiac sign niya, di pangkaraniwan kasi ang dapat basehan, damang yan kalendar. At ito nga pala si Killian. Tangina mo, kunwari ka lang halang. Tangina to ni Killian. Mahilig ka mag-inaso, kamukha mo si Kabang. Yo! At please lang just keep in mind na di siya magiging wise. Kasi ang bobo mo ay sos naman. Malamang nga lamang lang siya ng isang chromosome kay Boss Atan. Kunin niyo akong ninong para sa binyag mismo siya ay todoong makonyatan at kung sasabihin mong sumusobra na ako, lolo mo nasobrahan. Yo!
Lolo mo na sobrahan, Kilan, tang ina ka. Alam nyo ba, mahilig si Kilan sa mga balingkinitan? Isa lang ibig sabihin yan, bading si Kilan. Oh, baka magrebat ka na desperado ako kasi yung mga anggulo ko so dirty. Para ka palang nakipag-boxing sabay sabing, don't hurt me. Tarantado, sa pagiging maawain, I went cold turkey at tandaan mo, iba yung desperado sa no mercy. Gago, round 3 ko mas brutal. Tsak, mapopostpartum yung asawa mong cesarean. At bago matapos to, Sir Arik, kailan birthday ni Rapian? Time. Okay, maganda na sana yung umpisa ni Fruz eh. Nakakuha na siya ng momentum eh. Pero andun yung choke sa bandang second half. Kaya, yun. Ito yung isa rin sa palagi kong sinasabi sa mga reviews ko na yung placing ng mga chokes. Although hindi naman natin alam na magcho-choke yung isang MC, 'di ba? Pero the way, kumbaga kung saan sila nag-choke, sobrang nagmamatter din yun eh. 'Di ba? So, sabihin na natin ganito. Nag-choke si Fruz bandang unahan. Tapos, baliktarin natin. Yung second half niya, ilagay natin sa first half. Tapos, yung first half niya, ilagay natin sa second half. 'Di ba? Sabihin natin ganun. So, nag-choke sa first half. Tapos, kumonekta yung ibang mga jokes niya. Or kumonekta yung jokes niya sa second half. So, sa tingin nyo, pares ba ng dating? Hindi eh. Mas tatatak yung mga jokes ni Fruz sa second half. Kumbaga, matatakpan ni Fruz yung joke niya dun sa first half, kung sakaling ganun. But, ang nangyari, nag-joke si Fruz sa second half, at yung effectivity niya, or yung effective lines, jokes, entertainment niya, presence niya dun sa first half, na disregard dahil nga nag-choke siya dito sa second half. So magkaibang story talaga kapag nauna or nahuli yung choke eh. Or pwede namang nag-choke siya dito sa second half, pero mababawi niya after that choke. Sa ilang mga lines na lang mababawi niya. But unfortunately, hindi niya nabawi yun eh. So sayang. Kasi nandun eh, akala ko magtutuloy-tuloy na yung energy ni Fruz, but unti-unti ring kumawala. So sayang. Okay, round 2. Kilan. Game. Tanginan to. Dinamay pa yung asawa ko. Hudas kabay. Yung buki ng asawa mo. Kulay atay. Tanginan to, nandamay pa ng kakasilang na sanggol. Tanginan neto, gago. Palibasa, wala kang anak. Yung anak nyo, aso. Gago. Tanginan to, tapos first word niya daw, kokak. Yung pamangkin mo nga, yung first word, tupak. Yo, sa mga di nakakaalam, si Fruz ay 13 years na dito. At hanggang ngayon, patuloy pang nadaragdag. So, anong pakiramdam ng isang veteranong walang ambag? Puta, payag ka nun, veterano ka pero wala kang ambag. Pasensya na kung bigla ako nabulgara. Kumbaga, nagtrabaho ka lang pala pero wala kang napundara. Ano, naiinis ka na, gago? Kasi naluma ka na dito, tas sinusumbatan ka ng bago. Ako, 2 years pa lang dito, pero tignan mo naman, nag-viral ka agad dahil sa aking katangahan. Kaya kada may kita ako ng mga tao, yung naalala at di malimutan ng ilan. Kesa naman sa'yo, champion ng 2x2, pero di matandaan. Boss, tandaan mo ba champion to? Ulul! Pero si Elvis doon, kanyang kasama. Si boss, pangiti-ngiti lang yan, pero hindi niya yun maalala. Balita ko, yung tropa mo si Elvis, nagbagong buhay na. May maayos na pamilya, hindi na tulad mo buhay binata. Ando na siya sa tamang landas, ikaw hanggang ngayon, tamang hinala. Nagpapalaganap na siya ng salita ng Diyos, at yan ang di mo matim. Kasi si Elvis, pastor na, ikaw demonyo pa rin. Oh, pastor na ba si Elvis? Hindi ko alam eh. So, pastor na pala si Elvis. Okay. Matim, kasi si Elvis, pastor na, ikaw demonyo pa rin. Pero
mabait naman to si Cruz. Kahit madalas siya magkolti. Kahit gangster pala simba, tawag na sa pare, OG. Nagdadasal pa yan bago kumain. Totoong nagbago na si Cruz. Nung nag-sign of the cross siya, di makapaniwala si Jesus. Mangiyak-ngiyak pa si Gago kasi napalapit daw siya kay Lord. Nagbabasa ng Bible bago matulog. Tapos mananaginip siya ng bold. Pero seryoso, record neto sa Liga 12-13. Tingin nyo, pambato na yan? Yung standing mo, parang enforcer at kamote sa daan, naghahabulan. Alam nyo, sabi ni Boss Enigma Machine, pag nilampaso ni Kilan si Cruz, tangina, di na ako magugulat. Kita mo na yung tiwala sa akin ng tao? Ano men? Pag nilampaso ko to, boss, di ka na magugulat? Ako din! Tangina, alam mo ano problema sa'yo? Unang-una, panay ka lang multi. Pangalawa, ayaw mo magbagong buhay. Pangatlo, ikaw lagi panalo sa tagu-taguan. Hindi ka nagpapakita ng bago, kaya yung mga tao wala nang tiwala sa iyo yan. Oo, lamang ka sa experience, pero yung ginagawa mo, kayang-kaya ko sabayan, anumang banatan. Wala kang pinagkaiba kay Bagsik kasi consistent ka nga, talunan ka naman. O bakit Bagsik, hindi yun totoo? Wala kang magagawa kung nadamay ka kasi diskarte ko to. Gusto ko lang sabihin, no, Royal Rumble, ang tanga ng strategy mo. Balik tayo. Ba't mo lagi pinagyayabang na ikaw ang Snoop Dogg ng Pinas? Payag kayo, eto. Snoop Dogg galing Pinas. Baka Snoop Dogg galing Temo. Si Snoop Dogg, hindi nagsashabu. Ha? Nagchuchoki yun, brother. May nalalaman ka pang ikaw si Snoop Dogg, samantalang yosi mo, camel. Pero seryoso, sinali ako ni boss ng isa buhay kasi nakitaan ng galing. Ikaw sinadya mo sumali kasi sa kampyonato, umaasa ka pa rin. Nauungusan kasi ng mga bago, kaya siya na-alarm at naning. Natatakot kang malaos kasi wala ka pang nakating. Agad dyan lang kayang dali ng estilo mo. Masakit man tanggapin, kaya wag mo masyado damdamin. Kaya tumugma ka na lang, total yun lang yung kaya mong gawin. Okay, ibibigay ko pa rin kay Kilan yung round 2. Pero sa tingin ko, mas mababang score ang kaya kong ibigay sa kanya sa round na to. Round 1, binigay natin ang 9-7 in favor of Kilan. Round 2, ibababa ko ng 8 points si Kilan dito. Sa tingin ko, mas effective si Kilan dun sa round 1. Mas malakas yung round 1. Mas maraming punchline dun sa round 1. Sa round 2, medyo nag-lay low eh. 'Di ba? Umonte. Yung energy medyo pababa, pataas. Compared sa round 1 na pataas lang. Tuloy-tuloy lang yung pag-angat ng energy ni Kilan sa round 1. Sa round 2, tataas, bababa, tataas ulit, bababa. So, makukuha niya yung momentum, makakawala, makukuha niya ulit, makakawala. So, ganun. So, hindi niya totally mag-grab yung pinaka-momentum eh. So, yun, yung mga jokes din niya dito medyo off. Hindi ganun ka lakas, hindi ganun ka tinatanggap ng mga tao yung mga jokes niya. So, yun lang naman. Wala naman akong ibang idadagdag pa. Kasi, sa tingin ko naman, sa tapatan ng round 2, lamang na lamang pa rin si Kilan in terms of performance. Tsaka, syempre, sa effectivity. Pero kung i-compare natin yung round 1 and 2 ni Kilan, sa tingin ko, mas malakas pa rin yung round 1 niya. Okay, so yun. Simplihan lang natin kasi sa tingin ko naman, obvious naman na makikita na lamang si Kilan sa battle na to. So yun, first 2 rounds ibibigay ko kay Kilan. 9-8 para kay Kilan and that's 17 points. Kay Cruz naman, meron siyang 7-7-14. So yun. 17-14 up by 3 points si Kilan dito. Round 3 tayo. Yo, tang-ina sa matchup na to. Ikaw ay malas, chong. Nagbagong buhay na daw si Elvis. Paano ka naman nakakasiguro na tamang landas yun? Tay. Sumama ka na, putangin na mo pala eh. Yo! Aking teknik ay talagang mas lalong ginawang extreme. Kaya negative ka maka-advance, gago ikaw ang weakest link. Siya ay tila ba between malamang di na magningning. Kung si Apex may tuldok, tong si Kilan may gitling. Multisyllabic rhyming scheme is my fucking thing at sadyang morbid ang infection. Kakakilabot kapag inabot ka tsak sa morgue na diretso wala lang hospitalization. Makakatanggap ng shots galing sa 40 caliber tong ordinary person, whether you like it or not, na tila COVID vaccination.
Yung babakoting alligator, you got the most disgusting face, chong. Tong pussy, sa akin ma-expose. To'y parang obligation. Obligation. Ikaw ay dapat nang kalusin. Kung ako iyong balak na talunin. Putang ina, ba't mo nga pag-asa pa mukha ka lang tanga, cause motherfucker, you can't. Sa gubat, kamuntigan daw siyang paglamayan sapagkat labis tong maebas. Mas pogi daw siya sa kalaban. Tanga, ang pangit ko parehas. Estilo daw ni Castillo, 90% sigaw. Ha? Pang taga Mountain yung pronunciation. Mukhang betlog, you are dead wrong. Anong 90%? Bobo, 94 cents yun. Tangina to, di sanay mag-English. Tsaka ang nagapi mo na Castillo bulok, kaya wag ka dito magpabibo bagitong supot. Kung paangasan lang rin, putya parang hinambing nyo ang gangstang astig sa imong lubot. Repin niya tabing lawa, pero dance niya alintanang masama siyang halimbawa. Kasi sa halip na mangisda siya, tangina mas trip niya mangestapa. Kaya sa lugar nyo, nakakubli man o nakausli, unwanted ka, parang kuntil lang. Agwat natin malayo, tila, taga-Munti at taga-New Zealand. Usap ang multihan, wag ako, tanga mo, kaya ko walang uwian. Kada spit ay matik na classic, malakundiman. So you better bow down, lil homie. Ika'y gumalang sa real OG. Baka basagin ko yung mukha mong hugis box na parang Milwaukee. Box? Milwaukee? Nice, I'm sorry. Tila stand-up comedian tong may malupit na joke pero di ko na-gets ka agad. Oo, late reaction sapagkat akin ang huling halakhak. Time. Okay, tuloy na tayo guys. Tuloy na tayo kay Kilan, round 3. So game. Hindi na mag-rebat. Ulol! Kung ano-ano nalang sinasabi mo, halatang panay ka lang kuda. Tanginan, lupit mag-spit. Ano love language mo, duha? Noong nakaka-ang birthday niya, nagpa-birthday bash siya. Iba ka, ang galing. Kaso tapos na birthday mo, hanggang ngayon, binabash ka pa rin. Paano? 2 beses nag-judge sa langit lupa itong aking kakaibal. Pero wala ka sa akin, tol. Ako 1 beses lang, pero viral. Yung kalagayan mo, pahirap ng pahirap. Sa akin, padali ng padali. Yung basher ko, paunti ng paunti. Sa'yo, padami ng padami. Taas nga kamay ng mga basher ni Bruce dito. Putang ina, nahihiya mag-angat. Eh, yung mga basher ko. Ayun o, putang ina. Ano, kamag-anak mo lahat? Pero malas mo dahil sa laban natin, ikaw ang nakastigo. Sa lahat ng veterano, ikaw ang pinakamayawak na stilo. Tsaka magkaiba tayo ng taste. Yung sa'yo ang pangit, iho. Yung goat mo si Looney, goat ko si Castillo. Pero maiba, napanood ko yung podcast mo kay Shernan ah. Mahilig daw siya sa lobotomy, astronomy, biology, numerology, astrology, at negogy. All about science. Pag tinanong nyo, masasagot niya. Talagang pakabangis. Tinanong ko ano scientific name naman sana, sumagot na mabilis. Aratilis. Putang ina mo. Nagpapanggap ka lang pala, ayos din. Tinanong ko pa yan, ano scientific name na Mangustin. Sabi nyo, yung kapitbahay namin yun, si Mangustin. Motus. Pre, kinornihan ko lang talaga yun. At sa mga di nakakaalam, magaling din tumanghula ng birthday ng ibang tao. Hanip ka, G. Paano hindi mahulaan yung birthday? Hinihingan mo ng valid ID. Tanginan to. Marunong ka ba talaga manghula? Panay ka lang kakupalan. Nung kumatok ako sa kanila, sabi niya, sino yan? O, ba't di mo nahulaan? Umaasa sa prediction, tas gusto paniwalaan ng mga tao, pinagkakakitaan, panlilin lang, ginagawa mo panggagago. Kaso malas mo, prediction mo sa akin ay hindi sumakto. Kasi kung panay hula ka lang, ibig sabihin, hindi ka sigurado. Kaya di mo ko mababata, di ka tulad mo na bugoy. Kahit ako pa iyo, mamamaan yung estratehiya tukoy. O magaling ka man ba sa manghulaan, kasunod ka, mali ka na boy. Kasi kung alam mo naman na matatalo ka, dapat di ka na tumuloy.
Kasi lahat ng tao kaya manghula. Pinagkaiba lang, ginawa mo yung trabaho. Nung nag-aaral pa lang ako, pag may exam, panay hula na ginagawa ko. Kaya mas magaling ako manghula. Gusto mo ba yung malaman? Kaya aking papakitaan. Hulaan ko pagtapos ng laban to mga judges, magsasalita yan. Ano? Nagulat ka ba sa dala ko? Mga atakit iba pa? Nakakahiya pag natalo mo ko, ikaw wala lang, inaka. Di ako umasa sa hula. Di ako madadali dyan tanga dahil pag sinabi ko mananalo ako dito, mangyayari talaga. Ngayon sa akin, bumangga siya, di lang knockout, bulag tapa. Kaya kita-kit sa next round, kaya Rafian, humanda ka. Second side, 50. Okay, round 1 yung pinakamalakas ni Kilan. At, ayun. Yun yung pinakamataas na score na mabibigay ko kay Kilan, 9 points for round 1. Sa rounds 2 and 3, sa tingin ko parehas. So, round 1 yung pinaka naging round 2 beat ko sa battle na to. And sa tingin ko rin, yung rounds 2 and 3 ni Kilan, hindi naging enough yun para pantayan yung round 1 performance niya. Si Fruz naman, pababa eh. Pababa talaga si Fruz. So, sayang lang. Tatlong 7 para kay Fruz. That's 21 points. Kay Kilan naman, strongest round yung round 1. Tapos, rounds 2 and 3, 8 and 8. That's 25. So, 9, 8, 8, 25 points for Kilan. Kay Fruz naman, 21. So, yun lang. Bago tayo mag-end sa vid na to or sa review na to, gusto ko lang sabihin na hindi ito yung Kilan na in-expect ko. Hindi ito yung Kilan na pang tournament. Hindi ito yung Kilan na naging effective sa lahat ng angulo, 'di ba? Hindi ito 'yon. Sana bumawi si Kilan sa sa next round against Rafian. Sana. Pero sa tingin ko itong Kilan, hindi ito yung A game eh. Hindi ito yung A game. May mga jokes si Kilan dito na natutulugan, na may mga jokes si Kilan dito na corny yung yung dating, 'di ba? Yun lang naman. So, in other words, hindi ito yung Kilan na in-expect ko. Kaya kung napansin nyo, nag-walkthrough na lang tayo kasi parang, to be honest medyo na-disappoint ako dun sa performance ni Kilan kasi ang ganda ng round 1 niya. Pagdating sa rounds 2 and 3, bumaba, lumaylay. Kung napapanood yung mga battles ni Kilan sa Motus, maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Sana napapanood nyo si Kilan sa Motus at try nyo i-compare. Mas malakas yung mga battles ni Kilan doon compare dito. Kaya medyo konting disappointment lang naman. Pero I think sure naman ako nababawi to si Kilan sa mga susunod. Okay, kay Fruz naman kay Fruz naman bawi na lang sa susunod. Tapos sana may mixture of elements na tayo makita kay Fruz kasi more on multis talaga yung pinaka nagiging handa niya sa every battle. So, yun. All 3 rounds, Kilan. Judges. Fruz. Bottom Dorado. Advancing sa Saboy 2026. 4-1. Mag-iayos na lahat para kay Kilan. 4-1 ha? Yo, maraming salamat kay Kuya Bruce. Solid experience ang para sa akin. Legit. Fruz versus Kilan, para sa akin sobrang dikit ng laban na yon. At ako lang yung nag-iisang bumoto kay Fruz. Round 1, sobrang ganda ng combo ng multi ni Fruz, no? Okay. Hindi naman na nakakagulat yon, pero ang sarap kasi sa tenga nung ginagawa niya, ang hirap isulat nun. At the same time, naitatawid niya pa rin yung mga punchline niya kahit sobrang stricto nung rhyming niya. Para sa akin, napakaganda nun, napaka-technical. Kaya binigay ko sa kanya yung round 1. Round 2, sinimula ni Fruz ng magandang rebuttals, tapos sinabayan niya yung jokes ni Kilan. Sobrang effective nung ginawa niya, kahit hindi na yun yung forte niya, no? At habang si Kilan same style pa rin, pero effective pa rin yung jokes niya nung round 2, kaya para sa akin tayo yun.
Round 3, binigay ko yun kay Bruce kasi bukod sa simulan niya ng malakas na revatal, para sa akin yun ang pinakamalakas na round ni Bruce kasi mas nahigitan niya pa yung ginawa niya sa round 1. Ang ganda ng mga multis niya doon na tumatama pa rin yung suntok. Tapos yun kasi yung pinakamahinang round ni Killan yung round 3. Oh. Kaya si Bruce ang binoto ko. Deserve pa rin ang props yung rhyme schemes ni Bruce. Solid pa rin underrated. Pero para sa akin, hindi pa yun sapat para sa pinakita ni Killan. Total package talaga siya okay din yung rhyme schemes niya. Tapos, mas tumatak para sa akin yung Mga flow punch niya. na, At oo. syempre, halos lahat puro haymaker talaga yung Yes. ibibigay niya. So yun, bigay ko yung round 1 at saka 3 kay Killan, round 2, Bruce. Killan. Yo, sabihin nyo, ako yung isang bumoto kay Killan. Okay naman yung palitan nila. Na-showcase naman nila yung punchlines at saka yung bars. So, doon na lang ako bumase kung sino yung mas effective pag nagbabars, sino yung mas effective, mas maraming suntok or mas maraming patawa na nagagawa. Every once in a while, nakakapagbagsak si Killan ng 2 lines. Tapos may mga jokes din siya na medyo hindi pumapasok si Oo. Bruce. So, hindi ko siya binase per round. Actually, nung una per round ko siya binabase. Pero, nung medyo dumikit na yung laban, akala ko makukuha na ni Bruce sa round 3 eh. Kaso, medyo gumanda pa rin yung puntuhan ni Killan sa round 3. So, yun, parang naibigay ko na lang kay Killan dahil medyo dikit yung laban, bars and punchline quantity. At saka yung sa pagpapatawa yun. Killan. Yo, Marshall, binoto ko si Killan. First round. I mean, all 3 rounds masyadong close para magkaroon ng clear na panalo. So, ang first round ko, close sila. Nagpapainit pa lang. Lamang sa akin si Killan. Second round, strongest silang dalawa. Totoo. Lamang si Killan ng Ay, konti. hindi Tapos pala. third round kay Fus. Round 1 pala strongest. Killan. Yo, binoto ko si Killan, parang yung round 2 tsaka round 3 ang hirap mag-decide parang tabla. Parang round 2 pwedeng kay Killan pero pwede rin kay Bruce, pero ganun din sa 3, pero kung Round lalatag lahat ng rounds, parang enough yung lamang ni Killan sa round 1 para makuha yung laban. Okay. Pero sobrang dikit, sobrang solid pareho. So ayun, 'di ba? Para kay Sayad, strongest round yung round 1, tas 2 and 3 tie, 'di ba? Sa atin naman, ganoon din naman yung naging outcome judgment natin na strongest round yung round 1 ni Killan talaga. Pero yung rounds 2 and 3, sa tingin ko naman enough naman yung performance ni Killan para makuha niya yung round na yun eh. So, yun, hindi ko na rin patatagalin to guys kasi sa tingin ko, unanimous naman. Kitang-kita naman na nakuha talaga ni Killan yung battle na to. So, yun lang. Coming up, Harlem versus Mandabaliw, yun na yung huling battle review natin. So far, as of now, kasi tatlong isabuhay pa lang ulit yung na-upload. So, dalawa na lang, no? Yung Raffian. Sino kalaban ni Raffian? Sino kalaban ni Raffian sa Goryo. Raffian Goryo. Tapos yung tumingin sa bracket. Gusto ko maalala. May sak siya. Unico G-Clown. Oh, 'di ba? Unico G-Clown, Goryo, tsaka Raffian. Yun na lang. 'Di ba? So, yun lang sa ngayon. Kita-kits tayo sa Harlem versus Mandabaliw. Di na ako magbibigay pa ng additional insights or comments sa battle na to. So, kita-kits sa next na review mga kumag. Pero para sa akin, Killan talaga yan. Peace out.